naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Araw po ngayon ng Huwebes at ngayon ay October 30, 2025. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob pa rin sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po inyong matagapagbalita. Ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Kaaron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Citizenship isinumbong sa SET Erwin Tulfo tagilid sa Senado. Todo balita. Boying Rimulya ligtas na sa cancer. Todo balita. Power sa pagsilip ng bank account, bet ibigay sa ombudsman. Todo balita. Kiko Barsaga binolgyak sa hirit na buwagin ang PCG. Todo balita. Sa ating mga lokal na balita, US Navy jet helicopter bumulusok sa South China Sea. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, pamahalang palalawig ang pumasok sa isang memorandum of agreement sa National Food Authority. Todo balita. Mga CCTV operators nag-refresher seminar sa bayan ng Bayangbang. Todo balita. 3 araw na on-site validation para sa search for the most resilient barangay tapos na sa siyudad ng Alaminos. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naghain ng panukala si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na silipin ang bank account na mga iniimbestigahan nito kahit na walang court order. Aamyandahan ng House Bill 5701 ang The Ombudsman Act of 1989 o Republic Act 6770 at ang Law on the Secrecy of Bank Deposits Republic Act 1405. Ayon kay De Lima, sa isang desisyon ng Korte Suprema noong 2021, sinabi nito na hindi maaaring buksan ng Ombudsman ang bank accounts na isang inimbestigahan nito nang walang pahintulot ng Korte. To clarify this matter and to supplant Marquez, there is a need to amend Section 15 of Republic Act 6770 and Section 2 of Republic Act 1405 to expressly grant the Office of the Ombudsman the authority to examine and access bank accounts and records without the necessity of going to court, sabi pa ng Lady Solon. Inalmahan ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang hirit ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga na buwagin ang ahensya. Sa isang video,
Sinabi ni Barsaga ng PCG umano ang posibleng maging dahilan ng World War III at tinawag itong one of the most corrupt branches of the government. Ang Tariela, mali at mapanirang pahayag ni Barsaga na nagpapakita umano ng kawalan ng paggalang sa mga miyembro ng PCG na araw-araw nagsasakripisyo para protektahan ang soberenya ng bansa at kaligtasan ng karagatan. Binuwaltan din niya ang paratang ni Barsaga na tiwali ang PCG. Malaking insultoan niya ito sa 36,000 pwersa ng PCG. Tatlong aircraft na konektado kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang kumpirmadong wala na sa Pilipinas ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon kay CAAP Director General Raul de Rosario, dalawa rito ay Augusta Westland AWI 1398 helicopters na tinataya nagkakalaga ng $16 million bawat isa na natunton sa Kota Kinabalu, Malaysia. Nauna nang nag-ulat o naiulat ng sa milyonaryo na namataan ng mga ito sa Sabah matapos lumipad mula sa Southern Palawan sa tulong umano ng koneksyon nito sa Malaysia. Ang Gulfstream 350 jet naman na tinataya nagkakahalaga ng $36 million ay dinala sa Seletar, Singapore. Noong Agosto 16 pa umano, nakalabas ang jet habang Agosto 20 at September 11 nakalabas ang dalawang helicopter. Noong Agosto 16 pa umano nakalabas ang jet habang August 20 at September 11 nakalabas ang dalawang helicopter. Ayon kay De Rosario, wala pa silang natatanggap na freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council kahit hindi nila pwedeng hadlangan ang paggalaw ng mga asset. Ngunit kapag naipasa ng utos, maaari umano itong ipatupad sa mga bansa kung saan dinala ang mga assets. Iimbitahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping na pumunta sa Pilipinas sa sandaling mapagtibay ang Code of Conduct sa South China Sea na magsisilbing gabay para sa mapanuntunan, prinsipyo at responsibilidad sa pinag-aagawang mga teritoryo. Sinabi ni Pangulo ng Pilipinas ang Pilipinas ang host at chairman ng ASEAN 2026 at sisikapin nilang mapagtibay ang COC upang magkaroon ng progreso at kalutasan sa issue ng West Philippine Sea. I will certainly invite him and I would make all the efforts available, all the ways available, the means that we have available to us to show how sincere we are that we would like him to come to the Philippines, anang Pangulo. Batid ng Pangulo na may ilang mga kaibigan ng Chinese President sa Pilipinas at kung mayroong positibong progreso sa issue sa COC ay malaking bagay tungo sa pagkakaroon ng kayusan at kapayapaan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang Senador Jingo Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at 3 pang individual kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Projects. Isang press briefing, sinabi ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na pinakakasuhan din sina dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, Commissioner on Audit Commissioner Marlo Gonzales Lipana at dating Caloocan Representative Mitz Calahon Uy. Ani Reyes, inirekomenda ang makaso para sa direct o indirect bribery, corruption of public officials sa ilalim ng Revised Penal Code, corruption of public officers sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at plunder. Nadiin ang 6 sa mga sworn affidavit at mga ebidensyang isinumite ni na dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza. Samantala, sinabi naman ni Villanueva na iniintay pa niyang kopya ng official referral ng ICI sa Ombudsman sa
pinag-aaralan ng kanyang mga abogado. Itinagi rin ni Estrada ang kickback sa flood control project. Nagpadala naman ng update ng ICI sa Ombudsman kung saan kasama sa pinakakasuhan sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Isang 45 anyos na Uganda na dinakip nitong Martes ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, Pasay matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 6,250 gramo at nagkakahalaga ng 42.5 million. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect na sina alias Adnan, isang negosyante na dumating mula Antananarivo, Madagascar, bandang alas 8 ng gabi sa NAIA. Sa pagsusuri sa kanyang kulay abong bagahe, nadiskubre ng mga otoridad ang 5 improvised packaging tape bag na naglalaman ng puting kristal na hinihinalang shabu na nakatago sa pagitan ng madamit, laruan at iba pang personal na gamit. Na-recover mula sa suspect ang isang kulay abong maleta na naglalaman ng illegal na droga, isang Ugandan passport, boarding pass, isang itim na backpack na may personal na gamit, mga bank card, cellphone, ilang US dollar bills at isang company ID. Ang lahat na nakumpiska ebidensya ay sinalalim sa pagsusuri ng PDEA Laboratory Service para sa qualitative at quantitative examination. Sa ating balita, sa ibayong dagat, 2 sasakyang panghimpapawid ng US Navy ang bumagsak sa South China Sea sa magkakahiwalay na insidente noong linggo ayon sa opisyal na payag ng US Pacific Fleet. Unang bumulusok ang MH603 Seahawk helicopter habang nagsasagawa ng routine operation mula sa USS Nimitz. Ligtas na na-rescue ng Search and Rescue Team ang 3 crew member nito. Makara na halos kalahating oras bumagsak din ang isang Boeing FA-18F Super Hornet fighter jet habang nagsasagawa ng parehong operasyon. Nakaligtas ng 2 piloto matapos silang mag-eject at agad na nasagip. Ayon sa US Navy, ligtas at nasa maayos na kondisyon ang lahat ng tauhang sangkot sa insidente habang patuloy ang investigasyon na sanhi ng 2 insidente. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Ang pamanang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III ay pumasok sa isang memorandum of agreement kasama ang National Food Authority noong October 27 upang palakasin ang lokal na produksyon ng palay at magbigay ng higit na suporta sa mga magsasaka sa Pangasinan. Ang seremonya ng paglagda ay pinangunahan ni Governor Gico, NFA Acting Regional Director Lisa Balagot at NFA Eastern Pangasinan Branch Office Manager Frederick Dulay. Sa pamamagitan ng kasunduan ng pamahalang palalawigan at NFA ay magkatuwang na magpapatakbo at mamamahala sa pasilidad ng rice processing system sa Santa Barbara na inaasahang magpapausay sa marketability ng ani ng mga magsasaka, bawasan ang pagkalugi pagkatapos ng ani at babaan ang mga gastos sa pagpapatakbo. Tinataguyod din ng inisyatiba ang mas mahusay na paggamit ng mga pasilidad at kagamitan sa warehousing ng NFA na tinitiyak ang pagsunod sa mga karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo para sa kontrol sa kalidad at kaligtasan ng pagkain. Sa kasalukuyan ng Corporate Farming Program ay nakipag-ugnayan sa 1,442 na magsasaka mula sa 54 na kooperatiba na nagpapalakas ng kanilang kapasidad sa paggawa ng dekalidad na palay at iba pang mataas na halaga ng mga pananim. Sa saksi sa ceremonial signing, ang mga miyembro ng Provincial Board sa panguna ni Vice Governor Mark
Lambino kasama mga opisyal na kinatawan ng NFA mula sa pamahalaang palalawigan ng Pangasinan. Samantala, ang Bayambang Public Safety Office o BPSO ay nagbigay ng isang refresher seminar para sa mga CCTV operator nitong October 29 o kahapon upang mapanatili ang kanilang kahusayan at kahandaan sa tungkulin. Ang 25 CCTV operators at administrators ang lumahok dito kung saan napalalim ang kanilang kaalaman sa tamang operasyon ng mga CCTV. Kabilang sa mga naging lecturer, sina Gabi Canapi, ang lead installer, at Ariel Fulon, marketing officer ng ARLH10 IT Solution at General Merchandise, at Armando Junio II, ICTO. Inaasahang makakatulong ang refresher seminar nito sa mas mabilis na pagtugon sa mga insidente na nakakapekto sa seguridad at kaayusan ng pamayanan. Sa siyudad ng Alaminos, natapos ang 3 araw na on-site validation para sa Search for the Most Resilient Barangay 2025. Sa nasabing aktibidad, masusing sinuri ang antas ng kahandaan, katatagan at koordinasyon ng bawat barangay sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna at hamon sa komunidad. Isang pagkilala sa lahat ng kalahok ng barangay na patuloy na nagiging modelo sa katatagan, malasakit at pagkakaisa tungo sa mas ligtas at mas matatag na lungsod ng Alaminos. Walang pasok sa mga opisina sa munisipyo ng Calasiao ngayong araw, October 30, 2025, para bigyan daan ng fogging activity sa nabanggit na bayan. Ayon sa Facebook post ng Calasiao Information Office, ito ay para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga empleyado at ng publiko na napupunta sa munisipyo para sa iba't ibang serbisyo. Ang suspensyon ay sinakatuparan sa pamamagitan ng Memorandum Number 024 Series of 2025. Sa kaugnay na balita, napiling benepisyaryo ng Kalusugan Plus Program ang mga Calasiawenyo para sa pagdaraw sa medical mission kung saan may libreng konsultasyon na ginanap sa Gabon Agriculture Covered Court noong araw ng Martes, October 28. Ipinabot ng lokal na pamahalaan sa panguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang pasasalamat sa pribadong sektor sa pakikipagtulungan sa Municipal Health Office para sa programa. Kasabay ng medical consultation ang dengue prevention seminar kung saan nag-abot din ng donasyon na thermal fogging machine at fumigation machine ang Bingo Plus Foundation sa panguna ni Paul Tamayo, ang Program Manager for Health and Resilience. Sa ating balitang sports, sa Jensan, himas rehas matapos damputin ng mga pulis ang volleyball coach matapos itong reklamo ng isang minor de edad na beach volleyball player na kanya umanong na BJ habang nasa pagpapahinga matapos ang paglalaro sa ginaganap na 2025 Batang Pilipino Philippine National Youth Games. Ayon sa blatter entry number W2025-10-0101 na may petsang August 25 ng WCPD Blatter Book Volume 1, Series of 2017, naganap ang pang-abuso sa menor de edad na batang atleta ganap na 11:07 ng gabi. Inihayag ng biktima na itinago sa pangalang Pogi na 17 taon na lalaki na grade 12 sa Pagudpud Integrated School at residente ng San Fernando, Pagdalarok ang pangyayari na nasaksihan ng kasama nito sa koponan. Ang kasama rito na itinago bilang si Tisoy ay 17 taong gulang at grade 12 student na La Union National High School, residente ng Hakutan Road Zone 2, Barangay Parian City ng San Fernando, La Union. Ay partner nito bilang mga batang Pinoy player sa beach volleyball ng La Union.
Ang dalawang manlalaro ay sinamahan at tinulungan ng isang beach volleyball coach na magtungo sa istasyon at humingi ng tulong sa pulisya. Sumayan ko buwan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung po tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Antabay natin sa technical si Richard Ulanday. Ang oras po natin ganap ng 5:26. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na 5:29. Welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyong mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan para Gireb. Ayan, sabihin ko sana huling araw. Pero 30 ngayon, huling araw ng working day dahil bukas nga ay holiday. Holiday na. Pero sa Kalasya, wala pong pasok ngayong araw. Very long weekend. Yun nga po ay para sa pagsasagawa ng... para bigyan daan yung kanilang fogging activity sa nabanggit na bayan. Siguro kasi kapag ganitong mga kapag yung pagkatapos ng bagyo, dengue ang kasunod. Oo, maraming stagnant water. Hindi lang po yung nakikita natin sa paligid. Kundi importante rin po yung tinatawag nilang 4 o'clock habit. Lahat ng container na pwede. Di ba 3 o'clock yun? 3 o'clock yung dasal. 4 o'clock yung yung paglilinis. Okay. Kahit yung pinakamaliit po, yung alam nyo, yung tansan, o kaya yung yung takip ng mga bote, ayan, pwedeng, di ba, nalalagyan din ng tubig yon. Gaano man kakonte yung tubig, pwedeng mangitlog doon ang lamok. Kaya importante yung paglilinis sa lahat ng sulok. Yes, at yung kahit na malinis na tubig, actually mas gusto nila yung tubig na malinis na pag-isa yan ng lamok na nagbibigay po ng sakit na dengue. Ayan, kaya nga magkakaroon ng
fogging activity sa munisipyo muna, kaya walang pasok ngayon, tama yung sabi mo, long activity at para nga walang pumunta doon para na rin sa kalusugan ng mga mamamayan na nagpupunta sa munisipyo para sa iba't ibang mga transaksyon. Bukas 31 holiday pero simula na ng pagpunta ng ating mga kababayan sa sa sementeryo. Yan na yung yung iba nga nagpupunta na ng 31 para iwasan nga yung pagdagsa ng tao sa mga sementeryo. Oo, yung uno. Kaya yung mga tao 31-1-2 yun, yung expected na araw na pagpunta talaga sa mga sementeryo. Ayan. All Saints Day at All Souls Day, yan yung alalahanin natin, mabibisita sa sementeryo, kaya dapat daw obserbahan ang pagiging magalang sa pagbisita at pamamalagi sa sementeryo. Merong rito parang tips itong na nakita natin na post, Undas 2025, paggalang at pag-iingat sa mga sementeryo. Una, alalahanin yung maungmal sa buhay at iwasang mag-ingay bilang paggalang sa makatabing taimtim na nagdarasal. Siyempre, walang mga malalakas na music. Actually, binabawal talaga yon. Matagal nang pinagbabawal. At yung mga sasakyan, huwag harangan ng mga daanan. Iba kasi pag wala na mapagparkan, ikargadala di man sa larong batik. Siyempre, mura na nung agara makagawakin, makadalan sa dalan. At igalang yung mga puntod, huwag nyong apakan kapag dadaan kayo. Siyempre, nilinis nila yung mga yan. Okay lang, ang problema dyan yung sa mga public cemetery na halos wala na talagang madaanan. Tuntun, iradimanad yan. Yun yung kanilang dadaanan. At sabi ito, gamitin daw yung public restroom. Oo nga, wag sa tabi-tabi. At ligpitin, ito ang pinaka-importante, ligpitin yung kalat bago umuwi. Bitin ninyo yung inyong kalat. Ayan. Magsuot, para sa health reminders naman, magsuot ng komportabling damit, magdala ng payong o mga protection sa init, at pwedeng protection din sa ulan. Kasi kapag November 1, minsan umuulan. Oo. Yan, uminom ng tubig for hydration, magdala ng hand sanitizer o alcohol, at magsuot ng face mask para sa karagdagang protection, at magdala daw ng first aid, at saka yung inyong mga gamot o maintenance, huwag ninyong kalilimutan. Yan, huwag kalilimutan po yan. Dapat po okay po lahat. Importante inyong kalusugan. Hindi lang po yung makapunta kayo sa sementeryo. I-check lahat yon. Plus, syempre, bago umalis ng bahay, i-check lahat. Plus, pag nasa labas na yung mga kandado, i-check nyo po. Lalo na kung walang maiiwan. Kasi merong nag-aabang. Kasi meron ng nag-aabang. Yan naman ay All Houses Day. Parang open house, no? So, ingat-ingat lang po. Para naman pag-uwi nyo, happy pa rin. Dahil alam po natin, happy kayong pupunta sa sementeryo, hindi lang para tirik ng kandila, makapag-alay ng bulaklak, kundi para makita rin yung mga kakilala at mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumisa nga doon na sila nakikita-kita sa sementeryo kasi meron yung mga hindi na ang kapituntungan pero di malara nagkatagpo. Nagkikita-kita kasi iba talagang pinapasyalan nila lahat ng mga puntod ng kanilang mga kamag-anak para mag-alay ng dasal at magtirik ng bulaklak. Lalo ngayon, long weekend, meron siguro yung iba na ni-reserve na nila yung pag-absent nila, nag-leave na ng mas maaga na earlier than October 31. Para sulit. Kasi yung iba, dahil may pasok naman ng 3 Lunes, masakbay laron on samput para maaga rin silang makauwi. Makabalik sa kung saan man sila nanggaling. Yung iba naman, ngayong 30, gaganapin ang kanilang trick or treat. Ayan, sa Alaminos, ngayong araw din yon, kung saan ang tema ay frozen. Yon. At ganun din sa sa Mangaldan. Yan din yung mga hinihintay ng mga bata, trick or treat. Ayan, na ito inaabangan to ng mga bata Yung yung talagang i-outfitan nila ng yung talagang magagandang mga damit din. Talagang ikaw sanda mo, tapos yun, iikot sila sa bawat opisina
Oo. At may makukuha silang mga Goodies, candies. Ganyan din sa mga mall, meron din po silang ganyang mga pakulo at ikot naman sila sa iba't ibang store. Pero yun po yung bag ganyan, hindi pwede yung walk-in. Nagkakaroon ng pre-registration. Hindi ko lang alam sa ibang mall kung pwede yung open na pag andun na, naka-costume yung bata, pa-register. Pero time ito ng mga bata at syempre mga magulang na excited din na iikot yung kanilang mga anak sa iba't ibang store. Ayan. Pagkatapos po ng ang tagal ko ng feeling Sabado. Bukas pa lang yung Sabado, Ay, hindi Friday pa lang. Friday pa lang. Excited? Ang tagal ko ng feeling Sabado. Kaya sabi ko, ko Sabado ngayon. Bukas pa pala yung Sabado. Ay, hindi pa. Sa isang araw pa yung Sabado. Ayan, Biyernes pa lang ngayon. Pero ngayon, ngayon ko lang naalala. Ngayon ay October 30. Kaya happy anniversary kay Mr. Y. Ayagi, katawan. Alingon to. Pa-order ka na. Richard, just sa baba. Happy anniversary pa. Tawa ko doon sa hinahanap ko siya sa group chat natin. Okay, happy anniversary ka Aaron Liway at saka si yung kanyang papa, si Alan. Thank you. At saka good morning sa lahat ng mga miyembro ng Dagupan City Police Office. Yes. Ayan, officially nag-start po 'yan as police office nung last week or itong Lunes. Kasi 1 week na si 1 week na si Colonel Pagaduan. Yeah, Orly Pagaduan. Ayun, hindi mahirap. City Director. Hindi mo makakalimutan yung kanyang pangalan, Orly Pagaduan. Tandaan po natin, ang Dagupan City PNP, ito na po ay Dagupan City Police Office. Kapantay na po niya ng status ang Pangasinan Police Provincial Office. At saka, etong si Colonel Orly Pagaduan, siya ang pinakauna na City Director. City Director po ang tawag na ngayon sa head ng Dagupan PNP, hindi po Police Chief o kaya Chief of Police. Mag-uumpisa sa kanya lahat. Plus, kumbaga, hindi po instant o in 1 year na mapupunuan lahat ng mga kailangan from structure, police stations to personnel. Sabi nga niya, minimum 5 years. Actually, ini-imagine ko, nagsimula yan yung pagsusulong na maging isang police office. Police office ang Dagupan City kina dating Mayor BSL, pinapatuloy ni na dating Mayor Brian Lim na ipatupad yung full implementation ng pagiging City Police Office ng Dagupan sa term ni Mayor Belen Fernandez. Pero yun nga, hindi ganun kadali. Yun lang, parang umpisa pa lang yun. Lumabas yung Napolcom. Title, hawak na nila yung title. Yung lumabas yung Napolcom resolution, hindi po yan overnight na mahabang proseso po yan, pero lumabas nga po yung utos o kaya resolution mula sa Napolcom itong taon na to. Sa kasalukuyan, nasa transition period na. Pero yun nga, kapag sinabi natin siyang police office na, katumbas nito ang pagiging isang Pangasinan Provincial Police Office. Pangasinan Police Provincial, ang katumbas nito Provincial Police Office na meron na silang sariling mga opisyalis din. Oo, meron silang directorial staff. Tapos meron na silang sariling mga police stations. Ayan, kaya mag-upgrade lahat, magle-level up lahat. Kanya nga lang, sa ngayon, title lang muna. Yung unang title. Pero yung kung ano talaga yung dapat implement na karagdagang empleyado, karagdagang police, karagdagang NUPs, bagong struktura ng building, at lahat-lahat na unti-unti. Dahan-dahan. Kaya nga ini-imagine ko, baka maabutan pa rin ng mga bagong administrasyon, bagong mayor. Oo, kasi yung pagiging niya. Like for example, ang kailangan na personnel ay, ang target ay 936. So sa kasalukuyan, walang ganon? Sa kasalukuyan, nasa 25% pa lamang. Or 20. Or 20 to 25% from
Yung nung police station, 146 o nasa more or less 150 or 160. Wala pang 200. Kasi naalala ko noon, 137 sila, madaling tandaan eh. Oo. Kasi 137 ang bilang nila noon. So, maaaring dagdagan nyo ng konti lang, so parang hindi nalalayo doon yung bilang ng mga kapulisan po natin. Pero so yun po, ang strength ay unti-unting pupunan po yan dahil like for example, ang recruitment quota na lang ng Police Regional Office 1 o kaya Pro 1, ito po ay distributed sa lahat ng police provincial office at ito nga, isasama ang Dagupan City. Napakaliit ng kanilang recruitment quota taon-taon. So unti-unting pupunan yung target na 936 kasama na ang non-uniform personnel. Pero imagine mo siya, kung dito sa main police, ang tawag na sa police office, ang kinakailangan ng mga personnel ay mga 400. Ayun. Mm-mm. So imagine natin, maging yung building na yon kailangan din lahat baguhin. Tapos lahat ng mga at least may 100 sa bawat police station. So, na-imagine natin, kasi liit lang ng Dagupan City. Maliit lang ang Dagupan, sabi ko nga. Yung land area nito, napakaliit. So, kapag fully implemented na yan, masasalubong mo sila. Napakaraming police, actually. So, that will be good. Mm-hmm. Napakaraming police, parang, sabi ko nga, parang joke lang, police invasion. Kasi anywhere may masasalubong ka, may makikita kang pulis. Kapag ipapatupad nila yung... pag nakuha na. Yung at saka yung kapag desired strength. Pag ipapatupad nila yung kailangan nasa labas kay lahat. 85%. So ang dami nun na masasalubong mo. Yung feeling na secured ka is maganda. Yun. Ang medyo mahirapan lang sa pag-ikot sa kanyang area of responsibility ay yung dito sa island barangays. Kasi syempre, hiwa-hiwalay yan eh. Kailangan nilang sumakay ng baluto o motorboat papunta ng Lumboy, papunta ng Salapingaw at saka papunta ng Pugaro. Pero yun po. Ang City Director po natin, si Police Colonel Pagaduan, ang Deputy City Director for Administration, si Police Lieutenant Colonel June Waknag. Naging hepe na rin to ng police station. Ang Dagupan City Director for Operation, Deputy Director for Operation, si Police Lieutenant Colonel Charlie Angyaon. Eto na ang hindi ko matandaan itong mga bilang na to. Ang C1, City, yun? Ito na yung mga departamento. Ayan, admin. Ayan, ang mga iba pang police officers. Yung to Intel. Ayan, Dagupan, Police Lieutenant Colonel Reynaldo Honrado, Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, Police Lieutenant Colonel Roderick Gonzales, siya naman yung PIO-PCR, at saka si Police Lieutenant Colonel Amor Mio Somine, C7. Ito naman yung mga station. So, ang daming dito ngayon Oo, mga police officers. Ang daming mga colonels ngayon dito sa dati isa lang yung yung pinaka chief of police dati. Lieutenant Colonel. Pero ngayon meron ng ilan to? 6. Hindi, 8. 1, 2, 3, 8. Tapos ang pero si City Director full colonel. Director full colonel siya. Ito yung station commanders naman. Station 1 Police Captain Michael Maure, Station 2 Police Captain Pete Oliver Soriano, Station 3 Police Captain Bernabe Below, Station 4 Police Captain Vladimir Kuster, Austria, Station 5 Police Captain Ray Floro Tuan King, at Station 6 Police Captain Romel Dulay. So sila yung parang station, police station police chief. Pero ang talagang dapat daw na position doon, ang rank doon ay major ang so parang kumbaga sa dahil nasa transition period, pwede mo ng captain. Si MFC, ano na yung MFC? Police Captain Romnick Bornawi. So, yan po yung mga
sa directorate, pero madadagdagan pa po yan. Sabi nga po kahapon ni Police Colonel Orly Pagaduan, nasa 20 to 25% pa lang ng kailangang strength o yung tao, yung sa kasalukuyan meron na. Siyempre, unang sabak po nila na business o kaya activity itong Undas. Susunod dyan, fiesta ng Dagupan, December. So, mametry natin iparinig yung interview kay Colonel Orly Sabate Pagaduan. Sabi ko na nakamali na spelling to, di ba to Sarate? Yan, Sabate Pagaduan. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po alas 5:46. DWIC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman ricado para ud panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:49, tuloy po ating programang Todo Balita at Komentaryo. So ito mga kaibigan, yung interview kahapon na kay Colonel Orly Pagaduan, ang City Director ng Dagupan City Police Office. Ayan, makibalita po tayo. Ang nangyayari po is magkakaroon siya ng kampo, City Police Office, which is ang desired niya is 1 hectare camp. Doon i-house yung City Police Office. And then, magkakaroon siya ng 6 na police station to cater ang tig-5 barangays within the city. So, as of now, ang ginagawa pa natin is skeletal strength ng mga tao natin. So, ang mga police station is nasa mga substation pa rin, yung community precinct. Yun ang tinake over nila na mga police station. Now,
kulang nga po yung yung space at hindi rin sila makapag-function as regular police station kasi nga kulang rin ng equipment. Ang ginagawa lang muna namin is yung police station is pupunta muna sa mga barangay at doon nila i-house. Pero pag nakita nyo, increase yung police visibility nga natin. So, ang nandun sa police station, ang magiging function nila is just to respond. Yung investigation, yung ibang function ng police is nandito pa rin sa loob. Yun po yung ginagawa nga, yung present setup po ng mga sub-stations natin or police stations natin. Sir, sabi niyo kanina magpapatay tayo ng kampo. So, may place na po ba tayo? Ang ano po namin is for, ang request po namin is for the LGU to donate. Para yung building sa PNP na po. Pero ang kailangan po is yung mga lote na pagtatayuan po. Which is we are working out with the Honorable Mayor na. Sa ngayon, sir, meron na pong inaayon na lugar na ang city na ito-donate as... Wala pa po kaming pag-uusap tungkol sa i-donate. Nag-aantay pa lang po kami kung ano po yung pwedeng maibigay sa amin ng LGU. But eventually nag-uusap na rin sila. Previously yung pinalitan ko na sa UP. Sir, para sa maintindahan po natin mga kababayan sa Dagupan, ano ang pagkakaiba po ng dating City Police Station sa ito pong City Police Office? Yung City Police Station, isang istasyon ng pulisya na nasa bayan, which is ang function niya is same. However, yung mga tao is minimal. Kasi eventually pag nag-city police office ka, nandun lahat yung mga ibang support unit pa. May crime lab ka, meron kang traffic enforcement unit, meron kang city mobile force company, meron kang city mobile police unit. Madadagdagan po lahat. Technical and other specified na unit ng PNP, nandun na lahat. Parang magpa-function sila na isang province. Sir, yung number of personnel na i-fill up, ready na rin po ba yung from the national headquarters, yung bilang, ready na yung personnel na i-detail po dito? Kulang po. As of now, 25% fill up po yung kon natin. Kasi we are targeting 936 uniform personnel and 30 na non-uniform personnel. More or less 1,000 plus na PNP personnel po yung kailangan. However, 25% lang po yung na-fill up natin ngayon. Out of 164 na previous strength ng City Police Station. How about yung mga sir, sasakyan? Ganun din ma'am, yung mobility namin. Although sufficient naman yung sasakyan namin na may tig-isang mobile sa bawat police station natin, kulang pa rin yun sa desired mobility na nandun sa specification ng pagiging City Police Office. Sir, sa pagkakalam po ang PNP to community, may certain na issue tayo, di ba? Kung ilan dapat. Yung kung umabot po ng more or less 1,000 na yung target natin, kaya na ba dun sa population ng Dagupan? Yung sinasabi na kayo? Kakaya namin, sir. Kasi nga 187,000 yung population ng Dagupan sa gabi.
Times 3 yan, ma'am, kasi Bisita mo. They were approximately 600 yun kung i-round up natin na ano. So, ano yan ng 1:1,500 pa rin. Kung yung 1,000 yung ano yun. Sir, may nabanggit kayo kanina na magkakaroon ng isang city police station tapos may 6 na substation? Yes, ma'am. So, paano yung magiging... City Police Office. City Police Office ganito yun? Plus 6 na police station. Paano yung ano nyo, sir, sa mga barangay, yung yung territorial jurisdiction ng bawat barangay. Opo. So, ang police station 1 po ay magkukumpose siya ng Poblacion Oeste, Barangay 1, Barangay 2 and 3, Barangay 4, Pugo Chico at saka Pantal. Yun, ma'am, yung magkukumpos ng Police Station 1. Yung Police Station 2, magkukumpos ng Barangay Bulusan, Tambak, Mamalingling, Tibeng, Mangin, at Salisay. Yung Police Station 3, Karanglaan, Mayombo, Bacayao Sur, Bacayao Norte, Lasip Chico, and Herrera Perez. Yung Police Station 4, Salukaw, Tapwak, Lasip Grande, Pugo Grande, at saka Malwed. 5, ang Kalmay, Karael, Salapingaw, at saka Lumboy. And yung 6, Bunuan Giset, Bunuan Binlok, and Bunuan Bukig. Yun po yung composition ng 6 na police station. Sir, ano naman? Okay, bahagi lamang po yun ng pakikipanayan po natin kay Police Director Orly Paguduan. Sabate Pagaduan. Yan. Mahaba pa po yun. Umpisa pa lang. Oo. Nasa ano pa lang po tayo kung yung mga police stations. So, merong 6 na police stations at ang titulo ng mga chief dyan ay station commander. So, sinabi po niya yung sa ngayon, station commander na rin tawag sa kanila. Parang wala na bago kung sakali. Oo. So, yun po. 6 na stations. Sinabi na po niya kung ano yung magkakasama. Sabi ko nga medyo, kung yung sa island barangays, hiwa-hiwalay yung kanyang jurisdiction. Medyo mahirapan siya. Yung station, anong station ba yon yung magkakasama itong mga dudulapon niya barangay? Pero ang malaki, pinakamalaki, yung sa Bunuan. Kumbaga sa oo. Kasi ang lalaki. Yan yung mga pinakamalaking mga barangay. Ay, yung 3 Bunuan, ang lalaki po yan. Bunuan Gazet na lang. Ito yung pinakamalaking barangay sa lungsod ng Dagupan. Tapos kasama niya ang Bukig Tanken. Binlok. Ang laki nun. Ang laki ng with regards to non-area and population. So, kumbaga sa kapag yung mga police, nag-uunahan sila sa Pangasinan na maging provincial director, kapag magiging police commander ka rito, mag-uunahan ka sa Bunuan. Yan. Kumbaga sa para yung first class na police station mamaya. Kasi yun ang may pinakamalaking pinakamalawak yung kanyang anong tawag nito? Area of jurisdiction. Yan. Good morning muna daw sa lahat ng mga taga Santa Barbara sa kanilang Ago na Santa Barbara celebration ngayong araw, October 30. Dati 'di ba fiesta naman 'yon. December yun di ba? Pero ngayon Ago na Santa Barbara. So mililikot kami para sa lahat ng mga taga Santa Barbara. Kasabay siya ng undas halos. Ernesto Mosada, good morning, at saka si E-Far o Y-Far Rocam. Magandang umaga rin po si Tristan Wayat Gulay at saka si yung nagpapabati kanina pala si Carlito Bandong sa mga Kuya taga Carlito, Santa Barbara. good morning. Si Sir Nap, magandang umaga, pero ang kapalag dulap na tanawa, Sir Nap. Si Kara.
At si Cora Aquino at Kuya Mark, good morning. Si Madam Roske, good morning. Masarap ba ang inihaw na bangus? Siyang sarap. Naubos ko yung isang buo. Ang gano ang bilungot. Kaya lang ako naman kasi para safe sa sinisip-sip ko lang, lalong-lalo na kapag likod. Pero muntik pa na disgrasya ako sa sa tinik. Ayan, pero ang sarap fresh na fresh yun. Yung kinain namin bangus kagabi. As always, basta bunuan bangus. Nakaisang kanin pa ako. Randy, good morning. Ayan, Kuya Benji Tan, magandang umaga. Tsaka syempre, yung ating mga suki dyan sa Rivera, sina Mamata and Tropa. Yan, mula sa first, second, hanggang third floor. Hanggang sa ano tawag doon sa baba. Para silang meron siyang in-house sound system. Oo. Paging system. Tita Annie, good morning din. At saka syempre, yung si Gracielda Matro. At saka si Nanay Dading. Yan, bukas yung magtatanim na kami bukas. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Ori Navarro. 55 days to go before Christmas na. Sa technical side, nakasama natin si Ka Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio.